po. Recorded na. Right. Ayun. At Thank parang galit you. yung dugo. Mainit ang ulo. Joke lang. All right. Let us all remember that we are in the most holy presence of God. Father God, we'd like to thank you for gathering us here this morning. Please grant us clear minds and clear hearts so that we would understand each other and we could convey whatever message that you would like to deliver or give us through this humble sharing of the Eddie books, which we will be doing in a while. Please bless every household, keep them safe, uh, and please continue blessing them. Cover all of us with your most sacred blood. Keep us keep us safe from the snares of the devil and both physical and spiritual enemies that we would encounter throughout our 100-day journey. Lord, please bless everyone, especially our loved ones. May they share with us our humble journey. Share with us the humble journey that we're going to partake. This we ask in most holy name. Amen. Right? Thank you. Amen. Alright, thank you, Kuya Dij. At this very juncture, thank you for coming talaga ha sa aming first engagement this Yeah. season 8. Tinatawag namin tong Eddie Eddie Books Books. Chapter Chats. Ayun. At saka we would like also to thank our kagupa or kasama namin sa Clan of Champi. Of course, Five Guys, ang ating Five Guys, no? Na may pa trip to Dubai. Grabe naman 'yun. Ayun, ang ating powerhouse, of course. Rain Bros. Woo! Of course, ang ating barangays. Ang ating Saudi Gold. And of course, ang ating Us Rising. And of course, sa ating mga attendees din dito, thank you for joining us today. Kahit weekend, ay nagbigay kayo ng time for us. So ngayon, without further ado, magsisimula na tayo. So bakit nga ba ito ang naging engagement ng Eddie Boys? So firstly, dahil madaming tao ang gustong magbago ang habits but medyo challenge no sa interest of reading. And kaya ikikwento namin ito para hindi na din po tayo mahirapan, no? Tapos sa 100 days natin na journey, malaki ang impact ng habits dahil isa ito sa magpapagrow sa atin at magbibigay ng productivity at ma-achieve yung transformation natin after 100 days. May it be sa physical aspect or sa mental aspect. And lastly, ma-surprise tayo, no? Sa week 1 pa lang kasi hindi kasi natin nade-discuss about yung fitness, yung workout, yung diet kasi Kaizen is more likely building habits. So we need to build habits first. Kailangan natin ma-destroy yung mga bad habits natin. So eto na nga at ikikwento na namin sa inyo ang una at pangalawang kabanata ng Atomic Habits ni James Clear. So Kuya DJ, take it away. Ari, sorry we forgot, baka makalimutan, magpapakilala mo Sorry. muna lahat kami mga Eddie Boys so you would understand kung sino-sino kami nasa Eddie Boys. Alright. First up, hi, I am DJ. Papakilala muna ako. Well, obviously, kasalanan, no, hindi ko to kasalanan kung bakit naging Eddie Boys yung pangalan ng grupo namin. Actually, ipapasa ko ang next Eddie Boy. Siya may kasalanan kung bakit Eddie Boys ang pangalan ng grupo namin. Eddie Boys, Pat! Hi everyone, I'm Pat. Some call me Sir Pat dito sa Kaizen. No meaning yung sir, pero I'll lilingon ako either way kung may sir or wala. So, hindi ko ganun kakasalanan, pero sige na nga, kasalanan ko nga. Take ownership nga pala, di ba? So, yung kasalanan ko kung bakit naging Eddie Boys to, pero dahil yan kay Mr. Eddie Ball. Tapos yun, pasa ko rin kay Gary. Hello, good morning po sa lahat. Ako po si Gary, ang super rookie ng Eddie Boys. Rookie din sa Kaizen, so this is my first season and I'm glad na nasama ako sa team na talagang solid brotherhood na nga, eka nga. So, pasa ko po kay Boss Gian.
Thanks, Gary. Hello, everyone. So, I'm Gian. Uh, so, rookie din. Pero saling pusa for 2 seasons. So, siguro kilala niya naman kung sino yung wife ko. Pero kung hindi, Nooks. si, yan, si Nori. Then, yep, welcome sa lahat. And then, thank you for attending. Pasa ko na kay JC. Hi, good morning. So, yan. Most of you kilala naman na ako. So, I'm JC Castillo, one of your form coaches dito sa Kaizen. This is my 3rd season and currently nasa bulking ako. And before nag-start ang season 8, so parang naatasan tayo na yun nga, gumawa ng isang team composed of same-minded individual. So, etong mga nasa Eddie Boys na unang nagpakilala. So, ayan, isa-isa natin silang tinap and ayun. So, ito na yung aming first engagement for this season. So, yun. Right. All right. It's time to take it away. Ang Eddie book po actually the featured book actually for the whole season. The entire season yung di-discuss po namin is the book Atomic Habits. Question lang po, generic question lang to all. Kung kaya nyo mag-react na lang po ng heart or whatever. Kung nabasa nyo na po yung librong Atomic Habits. Heart react lang po, so we would know. Okay. At least may mga nakabasa na. All right. All right. So almost there's a majority who already read the book. All right. Congratulations. Hindi na po na namin di-discuss kasi nabasa niya na po pala. Thank you so much guys for attending the books. Joke lang. Patay. All right. To start, yung intro. Okay, we'll go for the intro first. Para at least it would be nice to know kung the author actually, si Mr. James Clear. Note lang po note nyo na po agad kasi baka may exam po kami mamaya. The author is actually Mr. James Clear. Alright. Yung kwento, if you've already read the book, napansin nyo kung gaano ka-tragic or parang napaka-negative agad yung unang pasok nila. Kung nabasa nyo na yung libro, you will be shocked na ang intro niya agad doon, parang kung may idea kayo, i-check nyo, i-chat nyo doon sa chat lang. I-chat nyo kung ano yung first na sinabi niya. Actually, hindi first. Yung incident na kinawento niya agad. Kasi nasa first few words pa lang, sinabi niya na agad na tragic talaga yung kwento. Hindi siya the Atomic Habits, the book itself, medyo negative agad yung pasok. Surprisingly, yung negative na yun, binago niya, change niya into a positive thing. Meron na po, may idea kayo kung what was the incident that happened? Anybody on the chat box, please? Najak lang. Anyway, yes, ang ganda ng picture. Kaya lang yung related dito sa picture na to, yung ginagamit para sa yes, precisely, it's a baseball bat. Si James Clear tinamaan ng baseball bat sa mukha. Sophomore year niya in high school. Multiple fracture agad sa mula sa nasal cavity niya, eye sockets niya. Dito sa front yung tama So traumatic, very very traumatic. Ang sad part ng story doon is aspiring siya to be a baseball player, hopefully making it to the major league. Kasi parang yun daw yung aspiration din ng father niya before, playing for the minors siya, pero medyo mas mataas yung pangarap niya, playing for the major. The sad part there is after that incident, maraming nangyari sa kanya. He was ordered na may problema agad siya sa speech, memory, yung initial, the initial impact. Tapos meron siyang nag-entertain agad siya mga negative thoughts. Paano na yung magiging baseball career ko? Baseball yung parang life ko. Could I still continue it? Shall I continue it? Sadly, sabi nga niya, well, parang end of the line na para sa akin. Maybe baseball is not for me. However, hindi doon nag-stop yung hindi doon nag-stop yung struggle niya. Could we transition to the Eddie next, please? At least yan. All right, here. After that very traumatic start, he had a very slow recovery, tiny steps.
Very, very tiny steps. Especially pag tungtong niya sa college, you'll be surprised about his college life. Kasi college life niya, siyempre, sino ba, everybody, siyempre, nag-college naman tayo. Sorry, hindi naman sa ina. Yung college life natin, ibang-iba sa high school life, di ba? College life is different. May freedom na tayo eh. My goodness. Nung nasa college ako, hindi ko pala pwede i-share kasi iba yung college ko. College ko, sorry yung college ko nga pala nasa military school ako. Iba yung buhay ko. Normal college life is a little bit different. You have dorm life, parties, di ba? Para nagiging secondary minsan yung studies. Minsan. However, this is a little bit different from James Clear. Hindi ganon si James Clear. He started building his habits with a firm goal in mind. Yun ang cute doon sa ano niya eh. May goal siya sa utak niya, pero it all boils down to habits. Habits before his framework. Ito nakakatuwa kung paano niya nasulat yung libro. The book is actually more based on behavior. Yun yung pinaka-cute doon sa ano niya, na kung titingnan niyo is very much related to Kaizen. And para to cut this one short, very short lang kasi this is just an intro and I will pass the later on to my teammates for further discussion. The backbone of this book falls only to 4 steps. 4 steps lang, ang cute. Model habits. It's cue, craving, response, and reward. Doon lang umiikot daw. Lahat doon yung ano niya, yung mga key concepts niya. However, to dig further into what I've been telling you, para ma-explain you further, I would be giving the floor to my brother, Ari. Ayun, thank you so much, Kuya DJ, for that wonderful introduction, no? So, let's delve in na sa first part ng ating libro. So, how this book will benefit you in your Kaizen journey? Alright. So, ang dami nating baon for today, no? Ano ba pwede natin ma-apply sa ating Kaizen journey? So, the first part of the book is the fundamentals. So, why tiny changes make a big difference? So, sa ating first chapter entitled The Surprising Power of Atomic Habits. So, dito tayo muna. And, ayun, the surprising power of atomic habits. So small changes or atomic habits may seem insignificant at first, but they compound over time into remarkable results. Sabi nung author, tiny daily improvements, just 1% better, add up to massive transformations in the long run. So, magsisimula talaga tayo doon. Na-mention din ni James Clear or ng author, yung the aggregation of marginal gains na idea. So, ano yun? Yung aggregation of marginal gains is technically finding tiny bits of improvement sa mga ginagawa mo every single day. So, yun yung gusto niyang ipahatid sa atin na makita natin yung ano bang dapat nating baguhin every single day para maging mag-transform tayo. Especially i-associate ko sa ating journey dito. So ano ba yung mga dapat nating baguhin para ma-achieve natin yung dream physique natin, yung dream mental capacity natin, magkaroon ng mental resilience at mental fortitude. So why small habits make a big difference? So as you can see sa figure, nakikita natin dito 1% improvement, my results, and my time. So sabi dito ni James Clear, yung context nito is doing good habits or bad habits for a year. So if magiging 1% better tayo every single day for a year, we become 37%, almost 40% better than our previous self. Pero, if gumawa tayo ng bad habits, like 1% bad habit or we become 1% worse every day for a year, magiging 3% na lang yung matitira sa atin ng ating previous self. Or technically, we become worse 97% sa isang year. So imagine kung gaano yung impact na mabibigay sa iyo
kung nag-aggregate or nag-compound yung bad habits mo over a year. That's 97%. So magiging parang masama ka talaga. Alright? So as you can see dito sa ating figure, if gumagawa ka or gumagawa ka or you make good habits, over time, yung improvement mo, magsa-skyrocket siya. Tataas siya. So sabi dito, the effects of small habits compound over time. For example, if you can just get 1% better each day, you'll end up with results that are nearly 37 times better after 1 year. Ang nakaganda kasi dito sa if you make good habits, maso-surprise ka over time. Ako, sa journey ko nung season 7, returnee ako, na-surprise talaga ako around April. Kasi grabe na talaga yung pagpayat ko. Sumunod na yung pagpayat ko. And nung early weeks pa ng Kaizen, medyo malaki pa ako. Pero naging patient ako. Need talaga natin maging patient dito. Kasi parang delayed gratification. However, on the other hand, if gumagawa ka ng bad habits every single day for a year, at first, feeling mo, harmless siya. Wala siyang nabibigay sa'yo. Halimbawa, nag-set ka ng 2,500 na calories yung kinain mo for a day, for that day, 2,800. Pagtimbang mo the next day, uy, nagbabawas pa din ako ng timbang. Tapos, the next day, ginawa mo pa din. So, hindi mo akala mo walang nagbabago, pero meron pala. Pero konti lang din until nag-aggregate, nag-compound. Yun na yung magkakaroon ka ng malaking problema. Alright? So, habits are like double-edged swords. So, sa isang sword, di ba, merong dalawang sides yan, left and right sa part ng sword. So, sinabi dito ni James Clear na meron tayong tinatawag na positive compounding and negative compounding. So, sa knowledge compounds, learning one new idea won't make you a genius, but a commitment to lifelong learning can be transformative. If may nalaman kang idea today, hindi ka magiging genius or hindi ka magiging parang a person ang dami ng alam agad. You just need to be committed na every single day dapat may matutunan ka para maging transformative ka, para may results kang malaki. Furthermore, each book you read not only teaches you something new but also opens up different ways of thinking about all the ideas. I'm sure nakaka-relate yung mga tao na if ever may na-recall ka or nagre-reminisce ka ng mga previous mga nangyari sa buhay mo. Tapos naiisip mo, okay, dapat pala ganito yung naging thinking ko sa ganitong ideology before. So parang naisip mo, napaka ano ko pala dati, napaka immature. Tapos ngayon nare-realize mo na, okay, dapat ganito pala yung perspective ng idea na yun. Okay? So negative compounding naman, for example, negative thoughts compound. The more you think of yourself as worthless, stupid, or ugly, the more you condition yourself to interpret life that way. Naalala ko lang si Mami Claire, may na-share siya sa akin the other days, last week or 2 weeks ago, na yung mirror theory, na nami-mirror mo na kung ano yung iniisip mo sa sarili mo, nami-mirror mo siya sa ibang tao. So, ganun din yun. Parang negative compounding. Sa pag-iisip mo ng masama sa sarili mo, na wala kang kwenta, pangit ka, hindi ka magta-transform, ganito talaga ako, ganito na ako, hindi ko na magagawa yung pag-transform, hindi na ako papayat. Ma-associate mo yan sa ibang tao. If you can observe other people would say na, first lang naman yan, first day mo lang, next week, first day na naman ulit. So nagmi-mirror siya. If nakabasa na din kayo ng book ni Mark Manson, yung The Subtle Art of Not Giving a Shish, yun, na-mention doon na yung feedback loop from hell, na parang nagiging negatron ka na. Lahat ng iniisip mo, negative, negative, negative. Wala nang anything positive. So, yun, pangit yung impact nun. And, isang example din, i-relate natin sa habits. Yung habits is para siyang bank account. Yung good habits na ginagawa natin, it feels like nothing changes at first, pero you need to be patient nga.
yun yung magiging income natin, interest natin. I mean, interest pala. Tapos yung bad habits naman, yun yung magiging charges natin or fees natin every single day. Halimbawa, nag-exceed tayo sa credit limit natin, na-charge tayo sa credit cards, mga ganun. So, yun yung magiging, ang tawag nito, fees natin or extra charges. So, dito, sa habits or sa atomic habits, maalala natin din yung first, sa lesson sa week 1 natin, sabi ni Cici na what you put out is what you get back. So, talagang maging patient tayo at saka maniwala. Maniwala lang talaga sa proseso. Kasi yung ginagawa natin dito ngayon, first few weeks, planting seeds tayo. And eventually, after sa mga last few weeks ng Kaizen, makikita naman natin yung transformation natin. Alright, so in the next few slides, makikita din natin yung about progress, which will be discussed by our none other than Kuya Gary. Kuya Gary, take it away. Thanks, AJ. And again, thank you so much po sa lahat ng umattend. Proceed tayo sa ating next part ng discussion for chapter 1. So what progress is really like? So, ayun, kinuwento dun sa book or ni James Clear na you can imagine yourself in a cold room and there's an ice cube sitting on the table in front of you. So parang inano na doon na sa lamig nga ng kwarto, 25 degrees and slowly it heats up 26, 27, 28 hanggang 31. Kita mo yung ice cube, nandun pa din, di pa rin siya nagme-melt. And then at 32 degrees, nag-start na siyang mag-melt. So, ang inaano lang doon is yung 1 degree shift na yun from 31 to 32 unlocked a huge change. Sinasabi sa book kasi na yung breakthrough moments natin sa buhay, they are actually the result of many previous actions which build up the potential required to unleash major change. So, i-attribute pa rin natin dun sa paggawa ng small habits, uunti-untiin natin na i-build sa sarili natin yung mga good habits natin na eventually would help us for major changes sa ating buhay, di ba? So, pinaliwanag din sa book na some of these patterns also show up in real life. Yung isang negative na example nga niya was yung cancer. Kasi sabi nga, cancer cells, they spend 80% daw of their lives undetectable sa body natin. And then all of a sudden, it takes over in a month or in months. So yun. Next naman is yung diagram dito, which is the plateau of latent potential. So, ang sabi is, ang habits daw would often appear to make a difference and would make no difference until you cross a critical threshold. Ma-attribute natin to sa real life din, di ba? Kasi any particular goal or achievement na gusto nating marating, minsan na didistract tayo sa idea na yung proseso na pagdadaanan natin is mahaba talaga. Oftentimes may mga tao na napo-frustrate sila kapag hindi sila nakakita kaagad ng resulta. Example given, yung paglo-lose ng weight, or yung nga pagiging consistent sa habit ng exercise itself. Sa una, isipin nila nagpapagod lang ako pero parang walang nangyayari. And then eventually, they will stop. Kasi nga hindi pa nila nakikita yung resulta nga and nasa stuck na sila doon hanggang sa babalik na sila sa bad habit uli. So yung valley of disappointment na tinatawag. And eventually, ang kailangan lang nating itatak sa utak natin is ang small habits nga would multiply over time. So as long as we keep it to ourselves and na maging consistent over time, magkakaroon din yan ng resulta and eventually makakarating ka din dun sa goal na gusto mong ma-achieve. And I think sa lahat ng mga tenure na dito sa Kaizen, siguro naman nung nakita kayo ng mga
people outside, tapos nakita nila yung results ninyo, di ba? Sasabihin nila na yung breakthrough na nangyari sa inyo is an overnight success, pero hindi nila nakita yung proseso na pinagdaanan ninyo actually to make it happen. So yun yung hindi na-appreciate ng karamihan, and we hope na ako for myself na dito dahil nga rookie ako sa Kaizen ngayon is magtiwala doon sa proseso na pagdadaanan ko to eventually reach my better version of myself o yung potential ko nga. So, Eddie, next. So sinabi din sa book na yung or diniscuss yung goals and systems. So oftentimes then some individuals would focus on the goal, but they don't realize na it's not just the formula for success. Kailangan ayusin mo yung system mo on how to achieve the goal. So dinifferentiate ni James Clear ang goal and system. So ang goal is yung results na gusto mong ma-achieve. Ang systems naman is yung processes that would lead you to those results. So ipasok ko lang yung sinabi ko nga kanina na oftentimes hindi na-appreciate ng tao yung proseso. Ang titingnan lang lagi is yung output o yung result. At we have to emphasize din sa mga sa bawat isa and also sa mga may influensya pa natin outside of the program na yung sistema kasi ang ayos dito sa loob, and yun nga yung ituturo sa ating lahat, yung systems thinking, more so yung pagtiwala dun sa process, slowly but surely makakarating ka din sa goal na gusto mo ma-achieve. Ayan. So, a system of atomic habits. I-attribute ko dun sa negative self-talk kasi minsan pati ako, biktima din ako niyan. Pero kasi, the truth is, hindi naman dahil ako, kunwari, hindi naman dahil sa nawala na yung ability ko to improve as a person. Pero actually, yung totoo is, yung system ko ang kailangan kong ayusin or yung system. So, kailangan ang isang individual ay recalibrate yung kanyang thinking to focus on the overall system. Yung pag-ayos ng proseso, step 1, step 2, step 3, hanggang sa makarating ka doon sa goal mo, di ba? Kasi yung habits na yan na mabibuild mo, parang atoms. Maliit man yan, no, katiting, di mo man makita sa naked eye, pero malaki magiging impact niyan sa'yo over time. Ayan. So, recap po tayo ng chapter 1. Power of compounding. Just as money multiplies through compound interest, the effects of your habits multiply as you repeat them. Na-discuss to ni AJ kanina. Basically, if mag-invest ka ng small habits, over time, 1% nga every day, naging mantra ko din start nung season. Yun. Eventually, it would lead you to be nearly 37 times better than your previous self. Next is time magnifies margins between success and failure. So you would either be 37% better or 97% worse. Time will become either your friend or enemy. So it's all about yung pag-build ng habits. Over time, if you build good habits, eventually ma-achieve mo yung mga goals na goals na sinet mo for yourself, not only just in fitness but also in life, sa work. For example, ako, if I aspire to be a better sa work ko, sa business intelligence, then I should consider, di ba, yung mag-build ng habit na mag-study pa, parang ganun. So it's all about yung interest mo kung doon sa behavior na yun, ng pag-build ng good habits. Next is yung breakthrough moments. Success is often the outcome of previous efforts stacked up over time. Yung yung diyan na papasok yung systems thinking, and like what we discussed kanina sa Ice Cube, pag na-reach niya yung critical point, doon na siya magme-melt, diba?
So forget goals, focus on systems instead. So gaya nga ng sinabi ko kanina, yung goal is yung result. So they would go hand in hand. For me, perspective ko nag-change dahil din dun. Kasi hindi lang dapat yung target yung tinitingnan natin, kundi paano ba ako makakarating doon sa goal na yun, 'di ba? So ayusin mo muna yung system mo internally para uh, eventually makakarating ka din doon sa uh, target na yun na gusto mong ma-achieve. Sabi din, winners and losers often have same goals. Totoo yan. Totoo yan. Lahat tayo gusto nating manalo. Lahat tayo gusto nating maging champion, top 1 team, etc. Of course, ma-manifest natin yun sa dulo. But we should still be aligned with the steps and the processes involved with our teams, with our accountability groups, etc. And then yun, transition natin sa chapter 2 and how habits would shape your identity. Next presenter natin ay si Coach JC. Ayun. So, thank you, Papi Gar. So for chapter 2, the way I find chapter 2 is para to sa mga tinatawag nating intro boys. So, yung tipong sa simula, okay, nagagawa natin yung mga good habits na or system natin na ginagawa like yung pag-gym. So prior Kaizen, di ba, sa mga marketing ads ni CC, maririnig natin yung nakailang beses ka na ba na sa Monday na lang, sa Monday gagawin ko na, ganyan. So itong chapter 2 is deals about how we shape our habits to shape our identity. So for chapter 2, sinabi ni James Clear, tinanong niya yung audience or yung reader kung bakit ba yung mga good habits napakahirap i-maintain while bad habits ay napakadali namang ma-retain, 'di ba? So for good habits like going to the gym, magagawa mo siya day 1, day 2, pagdating ng Wednesday, 'di ba? Parang pagod ka na, ayaw mo na, hindi mo na itutuloy or tatapusin yung targeted set mo for the week. So ito yung nakita ni James Clear na meron tayong nasabi niya, na-identify niya na yung two biggest challenges or mistakes kung bakit tayo nahihirapan, kung bakit hindi natin mabago yung mga bad habits natin. Number 1 is we try to change the wrong thing. And number 2, we try to change our habits in the wrong way. So for chapter 2, dun muna tayo sa una, which is yung we try to change the wrong thing. So binigay ni James Clear itong layer na to. So parang i-treat natin siya parang isang onion or sibuyas. Yan, dyan muna Sir Pat. So the outer core is the outcomes or ito yung mga target natin na goal. Like for instance, mag-lose tayo ng weight for Kaizen purposes, di ba? Then the process, ito yung pagpunta natin sa gym. Then the identity is the question mark. So ito yung isi-set natin for chapter 2 kung paano natin ma-achieve yung outcomes natin. So next. So meron tayong layers of behavior change. So it's either outcome-based habits or magsiset tayo ng goal. Then magde-decide tayo ano ba yung gagawin ko para ma-achieve ko yung goal na yon. Then yung ginagawa natin na yon, yun yung magsasabi kung sino ba talaga tayo. And the other one is the identity-based habits or kumbaga aalamin muna natin kung sino tayo, kung ano yung gusto natin. Then from there, isa-set natin yung mga processes or systems natin or yung mga gagawin natin to meet ultimately yung goal natin. So kung maaalala nyo, 'di ba, sa action items natin, unang-una dito sa Kaizen sa first week natin is yung pag-create ng character worksheet. So yun, reminder lang na take it seriously. Nandun naman yung sa reminder ni CC kasi nga ito yung parang nakita naming inadapt ni CC which is identity-based habits. So sa libro din ni James Clear, nagbigay siya ng isang story ng isang parang entrepreneur which is si Brian Clark. So si Brian Clark ay isang parang nakalakihan niya mula pagkabata yung alam niyo yung pagninibol ng kuko. Yung parang nagngangat-ngat ng kuko, so gano'n siya. Hanggang sa nakalakihan na niya, una kasi nag-start siya ng parang pag kinakabahan, nagngangat-ngat, then naging habit na niya yun. Nung kinasal siya, so dala-dala pa rin niya yung habit na pagngat-ngat ng kuko. Until one day, sabi niya, inaya niya yung wife niya, sabi, Han, parang
i-set mo ako ng appointment sa isang manikurista, sabi gano'n. So ayan, natuwa yung wife niya. So nagpunta sila sa manikurista, then inayos yung nails ni Brian, sabi nung manikurista, "Maganda naman pala yung nails mo," sabing gano'n. Aside dun sa mga parang damages ko dala-dala nung pagngat-ngat, healthy naman yung kuko mo. So from that moment, parang naisip ni Brian, maganda naman pala yung kuko ko. So from that point in time, parang dun na niya naisip na ako yung taong may magandang kuko, and ano yung ginawa niya para ma-maintain yung kuko na yun? So hindi na niya nang hinatgat yung kuko niya. So dito niyo makikita yung identity-based habits na kumbaga sine-set natin kung sino tayo, then from that, identity na nalaman natin kung sino ba talaga tayo or anong gusto natin, dun tayo gagawa ng processes which or habits na sa tingin ko and for me and sabi rin ni James Clear is mas magiging, sustainable for us. Like sa case ko naman dito sa Kaizen kasi, before joining Kaizen sabi ko gusto kong pumayat. So that's the outcome, 'di ba? So anong gagawin kong process nun? So wo-workout ako, magda-diet ako, mag-i-steps ako. Pero hindi ko siya na-achieve outside Kaizen. Bakit? Kasi yung identity ko or yung mga limiting beliefs ko before joining Kaizen is nandun pa rin. So nung pagpasok ko ng season 6, so na-top ako ni Champi sa Project Legacy. So ayun, so nagkaroon ako ng intention na in-identify ko yung sarili ko na I am a champion. So sabi ko, I am a champion. So from that point in time na kahit anong gawin ko or mag-i-steps ako kasi before sinasabi ko okey lang naman mag-miss ng steps kasi parang okey lang yan sabi kong gano'n. Parang ang goal ko lang pumayat, papayat naman ako bawi na lang ako bukas parang gano'n. Pero nung sinet ko na intention ko na ako ay isang champion, so parang dun ko na-realize na or dun nagsimula yung, gigil ko na everything that I do is parang yun yung ginagawa ng isang champion. So from that time, ginawa ko lahat ng mga steps, workouts ko with, passion talaga. So yun. So luckily naman nagbunga naman yung, effort natin nung season 6. Then so yun. Kaya kung mapapansin din natin merong mga tao 'di ba na nagsasabi na mahina ako sa math. So parang ina-identify nila yung sarili nila as mahina sa math or mahina ako sa directions. Kasi yun, kumbaga sinasabi na nila, tinatanggap na nila na yun yung identity nila. Kaya hindi nila napapansin na hanggang sa tumanda sila, dala-dala nila yung identity na yun, 'di ba? So ayan. So next please. Sir Pat pala. So, yun. So dito naman, we have the two-step process to changing your identity. First step would be decide the type of person you want to be. Kung isipin rin natin na yan, it's also like the who before the what. Kumbaga kasi yung ibang tao parang siniskip nila kagad yung step na to, parang tatalon lang sila kagad dun sa goal nila na hindi kino-consider yung underlying self-image no kung ano yung nagde-drive nun sa behavior. So kung isipin rin natin dito kasi sa pag-decide ng type ng person na gusto natin maging, kumbaga, meron diyan meron diyan kasi nung power of self reflection. Kumbaga, tatanungin mo pa sarili mo, who is the type of person who would achieve my goals? Parang kunwari if gusto mo magsulat ng book, yung question dun is hindi what do I need to do, what do I need to write a book? Kumbaga, ang tatanungin mo, what does a writer do? Kumbaga, 'di ba, syempre a writer writes every day. Magbabasa siya ng magbabasa na hindi lang nung kumbaga ng iba't ibang topics na nagsusurround dun sa gusto niyang pagsulatan. And dahil doon, napapractice niya yung craft niya. Kumbaga, sa pag-define niya dun sa identity, nakikreate mo yung blueprint mo para dun sa future self mo, di ba? Tapos, isa pa doon, under sa type of person you want to be, meron din kasi dyan moving beyond labels. Yun yung pag-challenge nung sarili mo, yung current
na sarili mo. Na minsan, minsan yun yung naglilimit sa'yo ng mga self-perception, na lagi mo sinasabing, kunwari, hindi ako morning person eh. Or hindi ako yun eh. Yun na mismo, ina-identify mo yung sarili mo na, ay yun na mismo, nag-a-act na yun sa barrier, di ba? Na para gumising ka na maaga. Kasi sinasabi mo, hindi naman ako morning person eh. So, ano gagawin mo nun, di ba? Isusnooze mo yung button, isusnooze mo yung alarm. Hindi ka babangon kagad. Kumbaga, pero kapag consciously naman, dinidecide mo na maging healthy, active person, challenge mo na yung old label na yon, 'di ba? In which you aspire to be dun sa bago. Kumbaga, dun pa lang sa nilalagay mo na sarili mo dun sa na yon yung identity mo, hindi as a goal, kumbaga as discussed kanina, 'di ba? Or as discussed earlier. Under that also, meron din kasing yung North Star for your habits. Yun yung desired identity na tuturo sa'yo dun sa North Star mo para sa habits mo. Kasi when faced with the choice, yun nga, isi-snooze mo lang ba yung button or tatakbo ka? Yun, pwede mo tanongin yung sarili mo, what would a healthy, active person do? Kumbaga, syempre, it's clear. Yung decision-making process nun becomes less about willpower and more about alignment with who you want to be. So yun, dito naman sa second is prove to yourself with small wins. So dito sa step na to, dito nangyayari yung action, 'di ba? Kasi practically application to nung bago mong identity. Dun sa philosophy ni James Clear, yun yung hindi ka basta-basta nagde-decide na na to be someone new. You build the evidence for that new identity through your daily actions, hence habits as evidence. Every time na nagpa-perform ka ng habit mo na nag-align dun sa new identity mo, nilalagyan mo ng vote yon for that person. And yun, hindi lang yun yung empty actions eh. Yun yung small pieces of evidence na napuprove dun sa subconscious mind mo na yun yung new identity mo is totoo. Na ikaw talaga yon. For example, if dinidecide mo na maging organized na person, kailangan mo mag-spend ng 5 minutes na mag-ayos ng desk, yun, vote na kaagad yun. Tapos, next day naman, kailangan mo mag-fold ng laundry. Isang vote na naman yun. Maglilinis ng kotse, vote na naman yun. Over time, yung votes na yun, nag-accumulate siya and yung belief mo dun sa new identity mo, mas lalong nananaig, mas lalong nag-strengthen. Nananaig? Hindi, sorry. Napahirit talaga ako sa sarili ko. No? Tapos, yun, dun pumapasok rin yung law of repetition. 'Di ba? Kung yung process na yun, deeply rooted na siya dun sa idea sa identity mo, 'di ba? Mas tumatagal pa yun. Kasi lahat naman iisipin natin I wasn't born like this or I wasn't born like that. Kumbaga, pag inisip na continuous product yung habits mo, yung identity na yon nagiging ikaw na. Nagiging consistent na siya. Kahit small siya, kahit small actions, small steps, those small votes that you do, maging consistent siya. You are literally creating your new self. Doon din papasok yung paradox of small improvements. Kasi sinasabi ni James Clear yung hina-highlight niya rin yung key paradox niya na yung small habits na yan can lead to a very meaningful and ultimately large change because they provide the evidence for a new identity. Kumbaga hindi mo naman kasi ma-overhaul yung buhay mo overnight. Rome wasn't, conquered in a day. Tapos kumbaga yung 1% improvement na yon each day, yung every single vote na yun na ginagawa mo for your desired identity, yun yung magli-lead to monumental transformation over time. Hindi siya overnight, diba? Over time. So of course, yung pinaka-goal doon lagi is
Tulad ng sinasabi ni CC, alam na natin lahat. Lesson 1 lang pa rin, and especially dun sa mga returnees, perfection, and not perfection, but consistency. So yun, yung 2 steps na yun, continuous loop lang rin yan eh. Na nagsistart na madedefine mo yung sarili mo na na you prove to yourself with small consistent habits. Tapos yung next step nun is yung as you accumulate na yung small wins na yun, yung belief mo in your new identity mas nananaig, mas nag-strengthen, mas tumitibay, which in turn motivates you to continue performing the habits. This creates a powerful and self-reinforcing cycle of behavior and belief, making lasting change not just possible, but inevitable. Inevitable. Hindi, anyway, sorry. Hinihiritan ko lang sarili ko. Tapos, what's the real reason why habits matter? Habits can help you achieve a lot of things, but fundamentally, they are not about having something. They are about becoming someone. So, as discussed lang rin yung kanina, di ba? Ano yung real reason why habits should matter? Kasi ito yung makakatulong sa'yo na marating yung version 2 mo or version 3, version 4, whichever version you're achieving right now. Yun yung makakapagpa-achieve na sa'yo. Pero yun nga hindi siya yung pagkakaroon lang. Hindi siya yung papayat ako. Ikaw, na siya payat ako. Tulad ng pag-greet ni Mama Claire lagi. Good morning mga payat. Oo, sige, payat ako. Oh, 'di ba? Ganun na kaagad 'yun. You put yourself there already. And habits matter because they help you become the type of person you wish to be. Basically it explains itself eh. Kasi isa sa yung sa akin naman kasi nung kaya ako nag-start nung season 7 nun was tinulak lang rin ako ng asawa ko. Sali ka, okay, sige, go. Pero over time nakita ko yung difference nun sa positive and negative ko. Nagfa-function naman ako as a father, as a husband, as yung kailangan gawin sa house chores, ganyan. Nagfa-function ako Pero bakit mas nagma-matter yung natutunan ko nung nagsimula ako nung season 7? It's because I wanted to be a better father, a better husband, a better person. Sa lahat ng bagay, hindi yung parang ang negative ko na parang babangon na naman ako, kailangan linisan ng kotse, dumi-dumi. Ay, naapakan na naman nila. Ay, may pusa na naman sa sa bubong ng sasakyan. Mga ganun tipo. Lahat ng negative na papansin mo. What happens? Everything is a chore. Hindi siya yung parang what a day. Ang saya naman nito. Uy, ano kaya masarap ulamin? Ano kaya yung pasok sa calories ko? Ano yung makakapagpahit ng protein ko? Ay, kailangan ba ng asawa ko na kailangan ko ba sunduin siya mamaya? Ay, yung anak ko baka mamaya hindi niya pa nagagawa. Kailangan niya mag-cheer na i-cheer ko siya sa paggawa ng assignments niya. 'Di ba? All those little things. It accounts to you also having a good day. 'Di ba? Just because you want to be better. And syempre mas maganda pa 'yun kung kung mapatibay mo yung identity na gusto mong maging dun sa better father, better writer, better partner, better whatever you want to be, 'di ba? And yun. Next to discuss is Sir Gian. Okay. Thank you, Sir Pat. So, yeah. Dito naman sa key milestones na i-discuss natin yung kung ano yung summary ng first 2 chapters natin, and then i-relate natin sa first lesson natin, no? So first is yung true behavior change is identity change. So ano ba yung sinabi dito kanina? So hindi mo ba sabihin na I want to lose weight, but you will identify yourself as a healthy person. Ikaw yung taong nagbibilang ng calories, nagdi-gym lagi. So hindi mo sasabihin gusto mong pumayat, sasabihin mong healthy ka.
So magkaiba yon, hindi siya same. Para identity mo siya, hindi ka goal-oriented but process-oriented ka. Kung ano yung gagawin mo daily para ma-achieve yung goal mo. And then dun papasok tong number 2, which is 3 layers of behavior change. So, di ba yung sabi kanina, may 3 layer tayo: outcome, process, identity. So, bigay tayo ng ibang example. Halimbawa, as a basketball player, ano yung gusto niyong outcome lagi? So, mag-champion, di ba? So, hindi naman yun yung paano ba kayo magka-champion. So, i-identify niyo yourself as basketball players. So, paano niyo masasabing basketball players kayo? Ano yung process? So, hindi bibili muna ng sapatos. Isa lang, JC, isa lang. Isang sapatos lang muna, and then lagi kayo magpa-practice. Hindi ka naman pwede mag-champion na hindi kayo nagkikita-kita. Maglalaro lang kayo sa game day, di ba? So, nanalo ba yan sila Michael Jordan, Kobe Bryant, nagkikita lang sila within 82 games. So, during days of season, nagpa-practice kayo. Pag walang laro, kahit nga may laro, afternoon, practice. So, yun yung process. So, you identify yourself as always practicing. So, para makuha niyo yung outcome na gusto niyo. Sorry, sige, si Lebron. And then, yep, number 3 is your habits are how you embody your identity. So, yun pa din, kung ano yung ginagawa mo, dun ka na ma-identify din ng tao eh. Yung repeating small habits like yung pag-gym, parang may kilala ka na ng mga tao na, ito, lagi ito nag-gym. Ganun. Lagi ito naglalakad. Parang 10,000 steps daily kahit hindi mo pilitin. Kinukuha niya yung 10,000 steps. Ganun. So yun na yung identity mo. Kumbaga kahit nasa bakasyon ka, bibilang ka ng calories, or kung hindi man, at least mindful eating. Then, ayun, workout. Then yun. Tapos, identity-based habits lead to lasting change. So, i-relate natin. So, yung habit tracker natin, di ba? So, bakit pag umaga, kailangan natin siya iset as intention to ano yung gusto mong gawin for you to achieve your goals 2.0. So, yun yung habit na ginagawa natin para ma-achieve. So, ililista natin kahit maliit yan. Like, halimbawa, for today, gagawin ko yung meal plan ko for this week. Ayun. Ngayong Monday, magmi-meal prep ako for this week. So, yun na yun. So, every week na yun, di ba? So, yun na yung identity mo. Ikaw yung taong laging nagmi-meal prep. Yan. Tapos, ayan, itong example naman yun nga. I'm not a smoker. Yun. Share ko lang. Yung father ko kasi dati talagang smoker talaga, as in. Parang isang kaha per day, di ba? Siguro mga 2 years pa lang siya sober sa smoking. Hindi namin siya napilit eh. Kahit sabihin namin tama na, hindi, di ba? Sa sarili mo talaga siya manggagaling. Hindi mo mapipilit yun sa tao, yung habits tsaka yung identity. So, nasa iyo na yung kung magbabago ka. And kayang magbago. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, smoker na talaga ako eh. Ganun na ako lumaki. Hindi pwedeng ganun. So, ano nagpabago sa kanya? Gusto pa niya makitang lumaki yung mga apo niya. So, tapos ayaw din niyang magkasakit yung mga apo niya. So, since noon, hindi na siya nag-smoke talaga. Dati nahuhuli ko pang patago eh. Ngayon, talagang wala na. Wala na. Nahirapan na kami maghanap ng lighter sa bahay. Di ba? So, yung mga ganong bagay. Nagpalit talaga. So, identity mo siya. And dapat sa sarili mo siya manggaling and panindigan mo siya. Hindi lang this week, next month. Next month, babalik ka, di ba? So, gagawin mo talaga siya. And then, last is reinforce identity with repetition. So, yun nga din yun. Dun sa book, may example din siya na yung bato, di ba? Yung bato, halimbawa, miner ka. Yung nagmimina ng mga ginto. Tapos may malaking bato dyan. Kahit i-pickaxe mo siya, pickaxe mo hindi na babasag. Sa pang 101 na hampas mo, doon lang siya nabasag.
Pero hindi naman siya dahil doon sa specific na pang 101 na yun, di ba? Lahat ng 100 mong ginawa na hampas, may impact yon, which resulted to the last na nag-crack na siya. So, ganun din yung change natin, di ba? Kaya nga 100 days. So, hindi mo siya makita agad first week, second week. Kaya compound talaga yung ginagawa natin every week hanggang sa after 100 days. Even without Kaizen habit tracker, naging habit na natin siya. So, yun yung gusto natin matrain with this, yung sabi sa book and also with our habit tracker, yun talaga yung point niya. So, yep, yun na yung chapters 1 and 2. We can proceed with the next AJ. Ayun. Thank you, Kuya Gian, for giving us the key milestones no ng chapter 2. And ayun, chapter 1 at chapter 2 pa lang yung na-discuss natin, pero I'm pretty sure ang dami ng baon natin, no, na pwede nating mai-apply sa journey natin sa Kaizen. Actually, maganda yung discussion natin. Ang ganda ng topic na na-share ng boys, no. And isa sa mga nagustuhan ko doon talaga is yung layers of behavior change, yung outcome-based habits at saka identity-based. Naalala ko lang dati nung binasa ko to, usually din kasi pag outcome-based habits yung naging focus ng isang tao. Halimbawa, gusto nilang gumanda yung katawan nila. So paano nila magawa yun? So magji-gym. Ang nagiging identity nun if magsisimula siya sa outcome, is mag-iiba yung identity mo over time. So, ang daming distractions nun. So, imbis yung gusto mo is maka-inspire, pwedeng ang mangyayari is, gagamitin ko 'to sa ibang paraan. Parang, alam mo yung hindi maganda. Compare dun sa identity-based habits, halimbawa, gusto kong gusto kong pumayat dahil gusto ko ding maka-inspire. So, process at saka yung outcome mag-inspire ng tao. So, ang ganda lang kasi na-identify natin at saka ano din dito, ma-associate din dito. Over the next few days, magkakaroon tayo ng mga problems din sa journey kasi yung journey natin sa Kaizen hindi 100% okay eh. May mga times talaga na mahihirapan tayong magdidip tayo ng malala. At tsaka mako-question natin kung tama ba 'tong mga pinagagagawa natin. But since na-identify mo na yung identity mo, kung ano ba yung identity mo or yung tinatawag natin dito sa Kaizen as deeper why, the deepest why natin, talagang magba-bounce back tayo. Kasi yun yung magiging reason natin bakit natin ipagpatuloy 'to at mag-transform. So, yun yung magandang takeaway ko. Kuya Pat, ano ba yung mashi-share mong takeaway mo? Kuya Pat Yung Arcilla. yung doon pa rin ako sa ano changing your identity. Yung favorite ko kasi doon nga yung ako pinaka nag-resonate, especially nung sa journey ko nung season 7. And even until now actually, if you think about it. If I think about it kasi um quick share lang. Nung season 7 kasi nawalan ako ng job, na layoff ako doon noon. And sobrang laking tulong na kahit blindly, napilit nga lang ako ng asawa ko na sumali ng season 7. Blindly sumunod naman ako, pero that helped me change my identity kasi parang ako dati hindi kailangan kong kailangan kong may trabaho ako, parang ito ako, 'di ba? Parang yun yung mali sa naiisip ko na yun lang yung nakadikit sa akin. But no, it was something that I could be more of actually. Um so yun yung well, I wish, and thank you for this actually kasi ang nag-initiate nga pala nito si Ari, na basahin namin as a team itong Atomic Habits by James Clear. Kasi dito mas dumidiin pa rin yung mas dumidiin pa yung mga natutunan ko nung season 7 and yung dadaanan ko ulit ngayong season 8 to help me get better and hindi yung dati ko na
umiinom lang ako everyday. Kaya ako lumaki na sobra na 125 kilos. Tapos ano, inom lang na inom kada maliit na na negative experience for your day, parang sira na, uuwi ako, hanap na ako ng alak, parang ganun. Kaya yun, ito yung natuturo kong favorite ko. Kasi yun yung pinaka nagre-resonate sa akin. And yun, masaya kasi it helped me lose 17 kilograms before. Tapos, um, well, oo, kumbaga umiinom pa rin ako pero for celebrations na lang, hindi na yung tulad ng dati na naghahanap ka ng rason para lang uminom. Or 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 bubusinahan mo na kaagad yung mga nakakainis na ano, kamote riders or kamote drivers, mga ganon. Yung napakaliit na inconvenience, dun ka na naka-focus, 'di ba? Kasi ngayon iba na, eh. You see an inconvenience, it happens, it's out of your control. What do you do about it? You just focus on what you can control, which is yourself, 'di ba? And that alone makes a very big difference even dun sa araw mo na parang masaya ka, uwi ka, andun pa rin yung ano, andun pa rin, magi-greet mo yung asawa mo, yung anak mo, yung partner mo, or anybody else na makakasalamuha mo, na okay lang. You're spreading love, you're spreading happiness, you're spreading tranquility. Ayun. Ayun, Amen? ang ganda nun. Amen. Ang ganda nun, Kuya Pat. Naalala ko lang, no, focus on what you can control. So, magiging next chapter chats natin na libro is The Daily Stoic naman ni Ryan Holiday. Charing. Anyway, sa ating mga attendees, pwede pala tayong mag-share ng key takeaways natin. Ayun, meron tayong isang sharer, si Kuya Patrick Romero. Ayun. Hello, Kuya Pat. Thank you for joining today. Ay, appointed sharer lang po. Yeah, so hola everyone. First of all, I would like to commend Eddie Boys for this initiative as napapansin ko talaga pinakauna or pinaka-common na habit na nilalagay ng mga newbies is magbasa ng book. And this is really great help. So thank you Eddie Boys, and ayun, to support COC andito ako representing Team Rainbow. By the way, may newbies ba dito? So, yeah, we will have Claro. upcoming book club soon, later. Pinaka-takeaway ko dito is yung ano, ano ba? Wait lang. Okay, kaya ko to. So, yeah, na-mention kanina ni Kuya Ari yung book na Subtle Art of Not Giving an F. So, parang common silang dalawa because it starts with small daily habits. So, yung pinaka-core ng Subtle Art of Not Giving F is just start, just do anything, just gawin mo lang, just do it. So, dito din sa sa Atomic Habits is start small and then unti-unti you will be able to do those habits. So just like back then in season 6, so favorite kong tambayan yung book club na Space, and because of Kaizen, I was able to read about 6 books that time. So parang nostalgic lang because I started with Spotify. And by the way, yung Atomic Habits, nasa Spotify lang po siya, guys. So you can check it on Spotify. So ginagawa ko before is naglalakad ako sa labas ng apartment namin, medyo madilim, tapos nakikinig ako ng Atomic Habits. Pinaka first chapter yung baseball bat. So parang medyo madugo. Tapos ako lang mag-isa sa naglalakad sa madilim na lugar. So medyo nakakatakot siya at first. And I'm like, totoo ba itong book na to? Parang mali yata nakipapakinggan ko. But totoo siya. So it started with that. Medyo madugo siya. But it's a very nice turn of events from a very downward spiral na unti-unti niya na-mention nga niya sa book yung email niya, subscriptions, mga subscriber niya. So, as it started as konti lang yung subscriber niya, di ba? Hanggang dumami ng dumami ng dumami because of his habits. And another takeaway ko din is yung identity. So, regarding the sinabi dun kanina na decide the type of person you want to be.
So there's also another book that I'm reading right now. Is The Greatest Salesman in the World. In Scroll 6, sabi dun, I will master my moods through positive action, and when I master my mood, I will control my destiny. So in other words, you do not let your moods control you, but you control your mood. So based on your identity, and when you do that, your mood will also change up until na you will embody that identity that you manifested a while back. So ayun, start small lang guys. Pwede kayo mag-Spotify kung hindi kayo book reader, it's okay. And once mas simulan nyo na makinig ng audiobooks, I tell you, bitin na bitin ng audiobooks, you yourself will find a physical book. Teka, medyo kinamahan ako konti. So yun na yung takeaway ko. Ayun. Thank you Kuya Thank Pat you, 'no, for Pat. sharing also Thank you, Pat, yung from mga Patrick also. Thank you Pat from Patrick, ayun. Thank you Kuya Pat, ang daming ano, meron na tuloy akong nadagdag sa listahan kung babasahin ko. Ayun, so sino pa ba ang gustong mag-share ng takeaways nila for today's session? Sino pa ba? Share ako lang, Ari. Sige, So, go, go. in relation lang to dun sa nabanggit ni Sir Pat regarding dun sa mga kamote riders, no? Kasi before, lahat naman siguro tayo nakapanood ng Fast and the Furious, di ba? So, di ba makikita natin doon, ang bibilis magpatakbo nila Dominic Toretto, yan, nila Paul Walker. So, mula pagkabata, parang na-embody ko sa sarili ko na ako yung gusto kong maging ganun, na parang cool, di ba? Cool guy. So, parang naging identity ko that before na mabilis ako magpatakbo ng sasakyan. And kung halimbawa may babagal-bagal, so sabi ko, bubusinahan ko 'to and parang kamote siya. Parang in-identify ko siya as kamote. Until one time parang yun, na-call out nga ako ni mommy na parang kapag tuloy-tuloy ko yung ginagawa kong yun, kumbaga baka makakatapat ako ng 'di ba, yung mga road rage incident na 'di ba, mga negative na puwedeng mangyari sa'kin. So from that, moment, so chineange ko yung identity ko to someone na I'm a loving father. So, from that point in time, kumbaga yung habit ko na mabilis magpatakbo, maiksi yung pasensya sa pagmamaneho, kumbaga, nagbago siya. Kumbaga, lagi ko na lang iniisip kapag nagda-drive ako is may pamilya akong gustong uwian and may nag-aantay sa'king mga bata, yun. Then next is yung for halimbawa sa mga bulkers, 'di ba? Usually ito yung parang sa mga bulkers sa'tin kasi 'di ba parang malaki yung parang pitfall niya, parang bangin siya, na kapag kasi malaya tayo sa, calories natin, kasi kahit lumagpas tayo ng sobra-sobra, perfect pa rin tayo sa habit trackers natin. So I identified myself as a bodybuilder. So sa bodybuilding kasi 'di ba andiyan yung discipline na kapag gusto mong i-maintain yung body mong yun, kumbaga kapag ikaw yung taong nagpapahalaga sa katawan mo, kung ano yung sinet mo na goal or target na calorie for that day, talagang i-hit mo talaga siya kahit anong mangyari. Talagang na-try ko siya talaga nitong maintenance phase as compared nung season 7 na which is aminado ako na medyo parang nag-ano ako, kasi from cutting ng ilang season 5 pre-Kaizen nag-cut ako no'n, then season 6 nag-cut ako. So parang first time ko naka-feel ng freedom. So nung season 7 talagang ang excess ko sa calorie ko around 300, 400 daily, ganyan. So ayun. So nung maintenance, so I identified myself as a bodybuilder na with that type of discipline na kailangan talagang ma-embody ko. So imagine maintenance period sa halip na nag-e-enjoy ako ng mga pagkain, nagme-meal prep ako nung maintenance. So and ayun nga, na dun ko na-discover na yun, sobrang pangit na naging habit ko nung season 7. So ayun. So yun, ayan si mami daw nagre-raise Ayun. hands. Ayun si Mami. Hello Mami. Nakikimami. Hello, good morning, bedroom boys. Niantay ko lang yung yung identity ni Daddy na Magic Mike. Charing. Hindi, share ako ng takeaways. Ang sa akin dyan is yung the quiet work that nobody sees. Kasi minsan mapapaisip ka, may nangyayari ba? Lalo na kung walang pumapansin sa'yo kasi as a papansin na tao.
Pero yung totoong transformation kasi nagsisimula sa mga araw-araw na walang nakakakita or walang nag-cheer or walang pumupuri. Pero ginagawa mo pa rin kasi you owe to you owe it to yourself. Pinangako mo siya sa sarili mo. Tapos yung recently din mas lalong pang napagtibay sa'kin yung external validation to self-respect. Oo, masarap marinig mula sa iba na pumapayat ka or gumaganda ka, pero mas mahalaga yung maramdaman mo sa sarili mo na yung pride na alam mong tinupad mo yung mga bagay na dati akala mo hindi mo kaya. Yun yung self-respect na walang makakabawi sa'yo. Ano pa ba? Eto yung Kaizen. Kaizen as a mirror of who you are becoming. Itong journey ko sa Kaizen from season 4, 5, 6, 7, parang mirror siya. Lahat ng mga pinaggagawa ko is aligned towards my goal. Ano pa ba? And syempre yung legacy for the future and your loved ones. Kasi that is my deepest why. Siguro naman most of us is yung deepest why natin. Sinasabi natin gusto natin pumayat, magka-abs, pero yung deeper layer nun is our family. Hindi lang to para sa sarili natin kasi sabi nga ni kapatid Melvin, vote wisely. Bawat boto mo na binibigay sa improve self mo, sa 2.0 self mo, may ripple effect siya sa mga tao sa paligid mo, sa pamilya mo, sa anak mo, or sa mga kaibigan mo. When they see you showing up for yourself, natututo rin sila na possible pala. Sabi ko nga during nung nagse-sell ako, quote unquote sell, kumbaga sinasabi ko na maganda ang Kaizen. I always tell people that there is hope. I always show that there is hope kasi yung hope na yon yung mag-i-ignite na possible pala yung mga gusto nating mangyari sa buhay. Ayun lang. Ayun, thank you so much, Mami Claire. Ang ganda nun, no? Yung parang na-mention ni Mami na silent yung nagiging change sa mga ginagawa natin. At first, hindi natin makikita kung talagang may nagbabago. Pero ayun lang, balik talaga tayo sa deepest why natin. Bakit natin ginagawa to? Kanino natin ginagawa to? At para makapag-inspire. Kasi yung inspiration na madudulot natin sa mga taong nakatingin natin is silent din eh. Hindi natin alam na meron pala. So, iisipin na lang natin na ang daming taong nakatingin sa atin. At becoming a role model would be a very fulfilling na parang goal din to spark change sa mga tao sa paligid natin. So ayun, ang daming takeaways natin for today and ang dami din nating attendees, no. I'm so happy nga na nabigyan niyo kami ng time para makapag-engage sa inyo kahit weekend at alam kong ang madami pa tayong mga need i-accomplish lalo na sa ating mga workouts, mga meal preps and everything na Kaizen related. So at this very juncture, may I request everyone to turn on their cams kasi magkakaroon na tayo ng picture taking. Commercial lang muna, Ari, sorry. Commercial to Yes. everyone. We created already the Edibooks Atomic Habits GC sa Facebook. We'll just add you. Para continuous lang yung usapan natin doon. If you like to discuss, you like to share, one of the Eddie boys is always there, always logged in, and we could talk about it. Atomic Habits. Dire-diretso lang po yung discussion. Okay, pwede tayo magbulahan all throughout time. Okay, promise. No problem. That's Oo. it, that's At it. tapos yung second session for Edibooks would be on August 16. Kasi sa August 9 magkakaroon din po tayo ng Gym Dayo with our counterparts from other clan of Champies. Alright? So, ayun. Sino bang Abangan niyo magte-take? po yun. Sino bang magte-take ng picture? Coach Ako, JC? ako Ayun. screenshot Eh, na lang ako. Jason, Yun. Mag-on tayo ng cam para So, ma-flex naman natin yung Kaizen Glow kahit week 1 pa Opo. lang. Everyone, please so turn 2 on your pages, no? cameras and be Okay. proud of your backgrounds. Page 1 tayo. So, 1, 2. Paste ko lang. Page Yeah. 2.
1, 2. Okay. Ayun. So thank you again. See you sa next Edibook session namin. We'll post more sa Circle and dun sa GC natin. Alright, Thank you so much for having us. Thank Thank you. you. Thank you. We love you. We love you. We love Congrats, you. guys. Thank everyone. you. Uy, thank you. Thank you. Thank you for your support. Thank you so Congrats, guys. much. From Team Barangays, congrats. Woohoo! Thank you so much, Team Barangay. Thanks, Doc. Ay, nag-raise na hand si Yami. Oh. Hindi, wala. Wala. Mali. Ano, Wala pa. nagbababay kayo naman. Babay lang. I-share daw si Babay. Chappy. May share pa. Pero congrats guys, so Thank proud. you. Thank you, Mama Thank Claire. you. Thank you, Hello, Coach Mama Claire. David, C1, Coach Dan, Coach Joko, Kuya Sen. Kuya Pinuto Ivan, niya yung thank you. tulog ko. Yahoo! Makakatulog na si Mami. Ma'am Jo, thank you. Shout out sa Care Bears na nandito. Sa Care Bears. Yeah. Good Good night na night. daw, sabi. Ayan. Sorry Kasi ako, said. sorry talaga ako nga. Good Saka sa Replay night. Connect, lalo na, ay nako. Oh, Daming Replay Connect. RC. For the support. Thank you, Kuya. RC. RCCOC. EL. Kuya. Ayun, congrats guys. Congrats. Ito yung paborito Galing-galing. kong part ng 42 peak participants. Galing. Ang dami nga 10% ng usual attendees ng weekly lesson. Mawawala yung Ayan. audio. Ano Tatawa na? ako sa Sir Pat, sarili yung ko. recording? Ay, yung nga pala. Yan, dire-dire. Baka madama ito, dire-diretso pala.